Hello, welcome to Virgo Philippines. Reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, bahala na po kayo ilagay ang sarili niyo sa sitwasyon. Kung gusto niyo magpa-personal reading, Madam P, yan yung aming Facebook page. And, please do follow yung aming ding TikTok, Unipri, UNIPRI. And then, yung aking isa pang page, which is yun yung pinaka-band po namin, Sibol, bandang Sibol, yan ang i-search mo sa Facebook. Magpaparaffle ako dyan ng reading ulit. So, hopefully ay isa ka sa maka-join kung paano ay ipopost na lang yan dyan sa aming Facebook page para mabigyan ka ng guide or ng reading. Malay mo ikaw ang manalo sa raffle na yon. So let's start. This is for the sign of Virgo. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Ayan. Yung mga products natin available yan sa TikTok shop. You might want to check it out. Let's start. For Virgo, 5 of Arrows and the 7 of Stones. So, I feel like yung iba sa inyo, pagdating sa, relationship mo with someone, it could be relationship sa relationship na love or relationship with a particular person, maybe a friend or katrabaho. Currently, nakakita tayo dito ng pag-aaway na ngayon unti-unti nakaka-heal from that away. No? So, nagkakaroon ng maayos or, ang priority or ang focus mo ngayon is to focus on healing. Ayan. And pwedeng ito medyo naging, of course, challenging. But ang gusto mo kasi and both of you is magkaroon ng mas maayos na pamumuhay. And so I feel like itong ginagawa ninyo ngayon pagdating sa relasyon ninyo is to focus on healing. Nagsisimula yan sa sarili. And a lot of you Virgos is nandito yung focus. Na yung iba relasyon na unti-unti nang naisa sa ayos or mas nagkakaroon na ng maayos na pag-uusap regarding this relationship. So, sino to person nakakonect mo pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love. For the sign of Virgo, you do have here the 8 of Arrows. Ayan, the person you're dealing with, nakita tayo ng struggle sa kanya. Nahirapan siya ngayon. This person could be lumalabas sa dreams mo or somehow spiritually connected ka dito sa person na to. Hindi siya okay ngayon. And pwedeng parte sa panaginip mo, magkakaroon ng konting hint sa kamusta na ba itong taong to. Especially for those of you na walang connection sa taong na sasabi natin dito or nakuha natin ng energy. Kasi lumalabas siya sa panaginip mo kasi hindi siya okay. Kailangan ka niya. And pwedeng, kung wala kayong connection, itong person na to, hindi niya maamin sa sarili niyang kailangan ka niya. Pero alam niyang kailangan ka niya. So, hindi siya okay ngayon. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa na itong taong to? We do have here the Queen of Bows. And the Knight of Vessel is also here. Followed by the Page of Stones. Emotion mo para sa kanya, I see that
may iba ka kasi pinagfo-focusan, like sabi ko nga, you are focusing on positivity ng buhay sa ngayon. Yung iba, naka-move on ka na sa taong to. So, this could be a past person. And, pwedeng either kina-cut off mo siya or kinat off mo na siya sa buhay mo. Yung iba naman, with the Knight of Vessels, kumbaga hindi mo hinahayaan na ikaw ay masaktan pa muli or hindi mo na masyadong pinag-iisip itong person na to kasi you're focusing on your power, on yourself, kung ano yung kaya mong ilabas pa para uh, maybe in the past masyado ka naging mahina pagdating sa connection mo with this person, and ngayon nare-recognize mo yung strength mo, yung galing mo, and then ito yung focus mo ngayon, no? Ang i-make sure na ang sarili mo ay nasa maayos na direksyon ngayon. So, looking forward ka na magkaroon ng yung iba knowledge, deeper level of knowledge or talents, skills. So, all in all, nakikita natin wala sa person na to yung focus mo talaga. Person na kakonect mo. By the way, pwede magkapalit-palit ang roles. So, kung hindi ka nakaka-relate dito sa part na to, this could be your person's side, and then yung side mo is the other, or the left side, ito, no? Or the other side. So, ano yung emotion niya for you? For the sign of a Virgo. Balance is here. And you do have your Queen of Arrows, Swan. One more card, the Sun. So, nakita natin may ending na nangyayari sa inyo, lalo na with the Ten of Stones, Two of Vessels. So, yung relationship, yung connection niyo nagkaroon ng ending dyan. So, itong person na to is tinatry niyang i-balance or ayusin yung kanyang sarili din. Pero nahirapan siya eh. Alam mo, the balance is here. Pero yung nagpapapansin sa akin dito is underneath or yung nasa ilalim ng balance. This is like Libra energy. Yung Libra kasi, ang symbol niyan is like a weighing scale. Pero hindi ko siya nakikita doon sa parehong side of the scale, but rather nandun siya sa ilalim. Nahihirapan siyang balansehin kung ano yung sitwasyon niya. The Queen of Arrows is here, so I see this as gusto niya mapansin mo siya, parang ganun, nang wala siyang ginagawa. And pwedeng itong person na to, ikaw yung nagpapasaya sa kanya. Sa ngayon, pwedeng literal in the past, ikaw nagpapasaya sa kanya. And ngayon, pwedeng ikaw pa rin naman. Kumbaga wala pa rin pumapalit sa tao sa buhay niya ngayon na makakapagpasaya sa kanya kasi iba pa rin yung level ng happiness na naipakita mo sa kanya noon. Okay? So, in the future. In the near future for the sign of Virgo, you do have your Five of Bows. This is changes. Pagbabago. Okay, for you. Two of Arrows, maybe regarding your plan, regarding your decision in life. Nakakita tayo dito ng pagbabago sa'yo. And I feel like meron kang mga bagay na binili in the past na makakatulong sa'yo in the future. Magagamit mo. And I feel like ito, yung iba pwedeng may mga binili in the past na magkakaroon ka ng decision regarding doon. Changes dito, yung iba could be na-realize ko hindi ko na pala masyadong kailangan nito, so I should sell this. So somehow yung bagay na yon makakatulong sa'yo, hindi man sa paraan na inaakala mo, but rather in other means. No? So, Four of Vessels is here. Nakakita tayo dito ng
I don't know, it feels like part of you gusto mo ng changes sa buhay mo, sa sarili mo. And sabi ko nga, makakatulong yung mga bagay sa paligid mo. I mean, try to look around you. Alin ba yung mga bagay na pwedeng mapakinabangan mo pa? For example, hindi mo alam, gusto mo pala ng ganito, na-challenge ka, ay gusto ko pala ng ganito, gusto ko pala itong itry. And then in the future, nakikita natin, yung pagtatry mo ng isang bagay, pwedeng magbigay ng development, happiness, and then out of nowhere, pwedeng there's money doon pala sa mga gagawin mo na yon and sa mga bagay na yun sa paligid mo. All in all, wala akong nakita dito sa side mo na may kinalaman sa person na to. So definitely, ang focus mo dito is yung self mo, mga bagay sa paligid mo. Sa future, the pole star is here. This is your person. Three of vessels. Okay, I can see pagkagusto na makipag-reconcile. So, yung person na to will have this thinking in the near future na magkaroon ng reconciliation with you. By the way, I don't see this as a toxic connection, toxic person, toxic partner, hindi. Nakikita ko itong person na to is just the right person na magbabalance din sa'yo. I mean, you can help each other out. May ganong energy. So, nandun yung, kaya nga parang ngayon na nagkakaroon siya ng struggle, alam niya sa sarili niyang ikaw yung kailangan niya eh. Kasi ikaw yung nakakatulong sa kanya sa mga time na down siya or hindi siya okay. And then this time in the future, nandun siya yung sa thinking na gusto niya bumalik sa buhay mo kasi gusto niya maramdaman ulit yung ganong feeling na naiparamdam mo noon, na parang kumpleto siya pag nandyan ka. And ito yung nafe-feel niya ngayon. Okay? And in the future, I can see etong person na to na ayun na yung hinahangad niya. Ngayon, medyo in denial pa siya, pero in the future, nakikita natin, medyo mas magiging malinaw sa kanya kung ano talaga yung gusto niya. Which is, gusto niya makipag-reconcile. But I don't see any actions yet. Wala pa. Yung paghahangad nandun. But, you know, yung way kasi para magkaroon ng reconciliation sa inyong dalawa is medyo mahirap sa lalakaran niya. May mga dapat siyang ayusin pa sa buhay niya, and yung thinking niya, yung siya mismo, no, kailangan niya ng changes sa sarili niya. So, yeah, that's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.